May mga sandali sa buhay na tila tahimik ang lahat sa ibabaw, pero sa ilalim nito ay may makapangyarihang pagbabagong nagaganap. Taurus, kung matagal kang nagsumikap ng may tiyaga, pasan ang responsibilidad habang tila mas mabilis ang usad ng iba, ang mensaheng ito ay para sa'yo. Ang mga binuo mo sa katahimikan ay hindi binaliwala. Isang bagong enerhiya ng pananalapi ang unti-unting pumapalibot sa'yo, mabagal, matatag, at totoo. Hindi ito bigla ang swerte o hungkag na pangako. Ito ay kasaganahang dumarating dahil nagtiis ka, dahil nanatili kang nakatapak sa lupa kahit puno ng pag-aalinlangan ang mga sandali. Manatili ka rito, dahil ang unti-unting nabubuo ngayon ay maaaring magbago ng paraan kung paano mo nakikita ang iyong kinabukasan. Taurus, hindi ka kabilang sa mga taong humahabol sa mabilisang panalo o hungkag na pangako. Dumadaan ka sa buhay ng may matinding pasensya, unti-unting binubuo ang mundo mo, hakbang bawat hakbang, kahit minsan ay sobrang bagal ng progreso. May mga sandaling napatanong ka kung mapapansin pa ba ang lahat ng pagsusumikap mo, lalo na noong mabigat ang iniisip mo tungkol sa pera. Pero ang totoo, ang matatag mong enerhiya ay matagal nang naghahanda sa iyo para sa isang bagay na may tunay na kahulugan. Isang bagong yugto ang nagsisimulang mabuo, isang panahong magdadala ng katatagan, linaw, at panibagong ugnayan mo sa pera. Hindi ito tungkol sa biglaang panganib o padalos-dalos na pagbabago. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Yung uri ng pagkakaayon na nagbibigay gantimpala sa disiplina, katapatan, at tahimik na lakas. Habang umuusad ang kwentong ito, unti-unti mong mauunawaan kung bakit may mga pagkaantala, kung bakit may mga pintong na natiling sarado. At kung paanong ang lahat ng pinagdaanan mo ay ngayoy humuhubog sa isang mas matatag at mas masaganang kinabukasan. Iyan tahimik din ay pakikibaka ng Taurus. Ang Taurus ay hindi kailanman ang pinakamalakas na boses sa silid. Habang ang iba ay abala sa pagkwento ng kanilang mga plano, ikaw ay nakatuon sa pagbangon, pagtustos, at pananatiling matatag. Maaga mong natutunan na ang buhay ay hindi basta nagbibigay, lalo na pagdating sa pera. Bawat hakbang pasulong ay kinailangan ng pasensya, disiplina, at sakripisyo. May mga panahong pasan mo ang mga responsibilidad na hindi naman dapat sa iyo lang, ngunit tinanggap mo ang mga ito nang walang reklamo. Sinabi mo sa sarili mong manatiling matatag, magpatuloy, kahit ang pagod ay bumabaon na sa mismong kaibuturan ng iyong katawan. Mas naging mahirap ito nang makita mong tila mas mabilis ang usad ng iba, sumusugal, mabilis magpalit ng direksyon, at kung minsan ay nakakamit ang mga bagay na pinaghirapan mo ng maraming taon. Naisip mo kung ang pagiging maingat ba ay pumipigil sa'yo. Tahimik na pumasok ang pagdududa, kadalasan sa kalaliman ng gabi, kapag ang mga bayarin, plano, at inaasahan ay mas mabigat kaysa karaniwan. Gayunman, hindi ka sumuko. Nag-adjust ka. Natuto ka. Patuloy kang humarap sa bawat araw. May mga sandaling pakiramdam mo ay hindi ka nakikita. Na ang pagsusumikap mo ay hindi kinikilala. Na ang bigat ng problemang pinansyal ay nagpa-question sa halaga mo, hindi lang sa mga desisyon mo, kundi sa sarili mo. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, nanatili kang nakatapak sa lupa. Ang enerhiya ng Taurus ay hindi madaling mabasag. Ito yumuyuko, umaangkop at naghihintay. Maaaring hindi mo noon namalayan, pero ang bawat pagkaantala ay hinuhubog ang iyong lakas. Ang bawat saradong pinto ay itinutulak ka palayo sa kabuluhan at papalapit sa katatagan. Hindi kailanman walang saysay ang iyong pakikibaka. Pagsasanay iyon. Tinuruan ka nitong pumili kung alin ang karapat-dapat sa iyong enerhiya at alin ang hindi. Tinuruan ka nitong maging matatag kung paano magpatuloy ng hindi nawawala ang sarili. At higit sa lahat, tinuruan ka nitong magkaroon ng pasensyang may layunin. Yaong uri ng pasensya na nagtatayo ng pundasyong sapat ang tibay upang sumuporta sa pamatagalang kasaganaan, hindi lang pansamantalang ginhawa. Ngayon, habang unti-unting humuhupa ang ingay sa paligid mo, may nagbabago. Ang pressure na dati nakakasakal ay nagsisimulang lumuwag. Hindi dahil biglang naging madali ang buhay, kundi dahil nakahanay ka na sa kung ano ang tunay mong nararapat. Ang tahimik na landas na tinahak mo ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Pagbabago ng enerhiya, then yanhi nagbabago ay ilalim ng lahat. Sa loob ng mahabang panahon, maaaring pakiramdam mo ay walang umuusad, parang nakapaus ang buhay habang patuloy kang kumikilos dahil sa responsibilidad. Pero ang mga tunay na pagbabago ay bihirang mag-ingay. Nagsisimula ang mga ito sa katahimikan, sa ilalim ng lahat, kung saan tumutubo muna ang mga ugat bago may makitang anumang senyales.
Para sa Taurus, ang pagbabagong ito ay hindi magulo o biglaan. Ito ay mahinahon, matatag, at may malinaw na layunin. Isang uri ng pagbabago na sa unay tila kakaiba dahil wala itong kasamang hirap at pakikipaglaban. Maaaring mapansin mong ang mga usapin tungkol sa pera ay hindi na nagpapalala ng takot tulad ng dati. Ang mga problemang dati nakakapanghina ay ngayon ay mas kayang harapin. Hindi dahil nawala ang mga hamon, kundi dahil nagbago ang enerhiya mo. Hindi ka na kumikilos mula sa survival mode. May isang bagay sa loob mo na kumalma, nagbigay ng puwang para sa linaw at mas maayos na mga desisyon. Ang panloob na pagbabagong ito ang senyales na nagaganap ang pagkakaayon. Nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad sa mga banayad na paraan, sa mga pag-uusap, ideya, o sandali ng pag-unawa na tila pangkaraniwan lang. Ngunit bawat isa ay may bigat. Bawat isa ay unti-unting inilalapit ka sa katatagan sa halip na kawalang katiyakan. Umiiral ang enerhiya ng Taurus kapag ang paglago ay may pundasyon, at iyon mismo ang nangyayari ngayon. Ginagabayan ka patungo sa mga pagpiling nangangalaga sa pangmatagalang seguridad, hindi sa mabilis ngunit panandali ang gantimpala. Ang pinakanagbabago ay hindi ang mundo sa labas, kundi ang ugnayan mo rito. Mas nagtitiwala ka na sa sarili mo. Humihinto ka na sa pagdududa sa bawat hakbang. Ang mga desisyong pinansyal ay hindi na kasing bigat, hindi na kasing emosyonal. Hindi ka na pinapatakbo ng takot na mawalan, kundi ng kumpiyansa sa mga nabuo mo at sa kakayahan mong panatilihin ang mga ito. Ang pagbabagong ito ay tungkol din sa tamang oras. Ang mga bagay na dati tila barado ay ngayon ay natural nang gumagalaw nang walang pilit. Hindi mo na kailangang humabol, magpatunay o magpakapagod ng sobra. Tinutugunan ng universo ang iyong pagiging consistent sa pamamagitan ng paglapit nito sa iyo. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang progreso ay hindi na nakakapagod, ito ay napapanatili. Ang unti-unting nabubuo sa ilalim ng lahat ay isang bagong pundasyon. Isang pundasyon kung saan ang pera ay dumadaloy ng may katatagan, kung saan ang pagsisikap ay tinutumbasan ng gantimpala, at kung saan ang iyong pasensya ay sa wakas ay nagiging makabuluhan. Hindi ito simula ng kabuluhan. Ito ang simula ng balanse. Ilib senyales na maaring napapansin ng Taurus. Bago tuluyang dumating ang kasaganaan, kadalasan ay nagpapadala muna ito ng mga senyales, mga tahimik na paalala na may nagkakaayon na. Para sa Taurus, ang mga senyal na ito ay hindi dumarating bilang malalaking pangyayari. Lumilitaw sila ng banayad, hinahabi sa mga pang-araw-araw na sandali. Maaaring mapansin mong unang nagbabago ang iyong mga iniisip. Ang mga alalahanin tungkol sa pera ay hindi na nangingibabaw tulad ng dati. Sa halip na walang tigil na kaba, may unti-unting katahimikan na lumalago, kahit hindi pa ganap nagbabago ang mga sitwasyon. Ang katahimikang ito ay hindi aksidente. Ito ay tanda ng panloob na kahandaan. Maaari mo ring mapansin na bumabalik sa isip mo ang mga lumang ideya o plano na dati parang imposibleng mangyari. Ang mga oportunidad na dati mong isinantabi ay ngayon ay tila posible at praktikal pa nga. Ang mga usapan tungkol sa trabaho, pera, o mga plano sa hinaharap ay kusang lumilitaw sa paligid mo, minsan kahit hindi mo sinisimulan. Ang mga pag-uusap na ito ay nagbubukas ng mga pinto sa paraang hindi mo inaasahan, at marahang ipinapaalala na ang suporta ay maaaring dumating sa pamamagitan ng mga tao, hindi lang ng mga pangyayari. Isa pang senyales ay kalinawan. Ang mga desisyong dati nakakalito ay ngayon ay mas diretsyo na. Mas nagiging mapili ka kung saan mo inilalagay ang iyong oras, enerhiya, at pera. Unti-unting nawawala ang pagiging padalos-dalos, napapalitan ng kumpiyansa sa pangmatagalang pagpili. Ito ang paggising ng likas na instinto ng Taurus, ang kakayahang magtayo ng isang bagay na matibay, sa halip na habulin ang pansamantalang kinang. Maaaring mapansin mo rin ang maliliit na pagbuti sa pananalapi na sa unay tila walang halaga. Isang natipid na gastusin, isang problemang nalutas, isang oportunong pagkakataon. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga senyales na muling gumagalaw ang daloy. Ang kasaganaan ay madalas magsimula sa maliit, sinusubok kung handa ka na bang tanggapin ito ng may pananagutan. Sa emosyonal na aspeto, may tahimik na kumpiyansa na lumalago sa loob mo. Hindi mo na hinahanap ang pagpapatunay ng iba sa iyong progreso. Hindi mo na nararamdaman ang pangangailangang ipaliwanag ang iyong paglalakbay. May pag-unawa na kung ano ang itinakda para sa iyo ay darating sa tamang bilis. Ang mga senyal na ito ay hindi para madaliin ka. Ito ay pagpapatibay.
Isang paalala na gumagana ang iyong pasensya, may bunga ang iyong disiplina, at ang enerhiya sa paligid mo ay sa wakas ay tumutugon sa matatag na lakas na matagal mo nang dala. Paano dapat makahanay ba ni Taurus lay enerhiyang I? Ang pagkakaayon para sa Taurus ay hindi nangangahulugang pilitin ang mga kilos o gumawa ng mapanganib na hakbang. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa likas mong ritmo, habang binibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na tanggapin ang mga bagay na matagal mo nang pinaghirapan. Sa loob ng mahabang panahon, kumilos ka mula sa lugar ng pagprotekta, binabantayan ang iyong mga yaman, emosyon, at inaasahan dahil kinakailangan. Ngayon, ang hinihingi ng pagkakaayon ay iba. Hinihiling nitong lumambot ka nang hindi isinusuko ang iyong lakas. Ang unang hakbang ay ang pagbitaw sa kaisipang kakulangan. Hindi pa dalos-dalos kundi may kamalayan. Hindi mo kailangang kapit ng bawat resulta o kontrolin ang bawat detalye. Ang iyong katatagan ay nagmumula sa karunungan, hindi sa takot. Kapag hinaharap mo ang pera ng may kalmadong kumpiyansa sa halip na kaba, mas malinaw ang iyong mga desisyon. Pinipili mo ang mga oportunidad na sumusuporta sa pangmatagalang paglago, hindi sa panandaliang ginhawa. Bahagi rin ng pagkakaayon ang paggalang sa sarili mong takbo. Umiiral ang Taurus kapag ang progreso ay may pundasyon. Kung may isang bagay na parang minamadali o magulo, malamang ay hindi ito para sa'yo. Magtiwala na ang mga bagay na kaayon ng iyong enerhiya ay mararamdaman mong matatag kahit nangangailangan ng pasensya. Hindi mo kailangang ihambing ang iyong paglalakbay sa iba. Ang binubuo mo ay personal at iyon ang dahilan kung bakit ito tumatagal. Sa emosyonal na aspeto, ang pagkakaayon ay nangangahulugang pagbitaw sa guilt sa pagtanggap. Matagal kang nagdala ng responsibilidad kaya ang gaan ay maaaring magmukhang kakaiba o hindi komportable. Ngunit ang pahinga, gantimpala, at kasaganaan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay likas na bunga ng pagtitiis. Hayaan mong maranasan ang progreso nang hindi kinukwestiyon kung karapat-dapat ka ba rito. Mahalaga rin ang praktikal na pagkakaayon. Bigyang pansin kung paano mo pinamamahalaan ang mga mayroon ka na. Ang kaayusan, linaw, at sinadyang mga pagpili ay senyales ng kahandaan para sa mas marami pa. Ang kasaganaan ay dumadaloy patungo sa mga taong iginagalang ito, hindi sa mga humahabol dito ng walang direksyon. At higit sa lahat, hinihiling ng pagkakaayon na muling magtiwala ka sa sarili mo. Ang iyong mga instinct ay matagal nang matibay. Ngayon, mas tumatalas ang mga ito. Kapag pinakinggan mo sila ng walang takot, kikilos ka ng kaayon ng enerhiyang unti-unting nabubuo sa paligid mo. Hindi ito tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa ganap na pagyakap sa kung sino ka noon pa man. Salaysay ng pagbagsak ng hadlang essay pananalapi. Ang pagbabagong pinansyal na papalapit sa iyo ay hindi dumarating na parang biglaang bagyo. Dumadating ito tulad ng isang payapang umaga matapos ang mahabang gabi, tahimik, malinaw, at hindi mapagkakaila. Para sa Taurus, ang sandaling ito ay hindi isang gulat, kundi isang pagkilala. Pagkilala na sa wakas, nakatayo ka na sa matibay na lupa, ang lupang matyaga mong binuo, pira-piraso, kahit walang nakakapansin noon. Nagsisimula ang pagbabagong ito sa katatagan. Isang pakiramdam na ang pera ay hindi na palaging humihila sa atensyon mo. Mas magaan na ang paghinga mo. Ang mga desisyon ay hindi na nagmumula sa pagmamadali o desperasyon. May espasyo ka ng mag-isip, magplano, at pumili ng may talino. Unti-unting nagiging kasangkapan ang pera, hindi na pinagmumulan ng stress. At ang pagbabagong ito pa lang ay sapat na para baguhin ang lahat. Ang mga oportunidad ay umaayon na ngayon sa iyong mga pinahahalagahan. Sa halip na habulin ang kita na nauubos ang lakas mo, inaakit mo ang mga sitwasyong gumagalang sa oras at pagsisikap mo. Nagsisimulang ipakita ng iyong trabaho ang tunay mong halaga. Maaaring sa pamamagitan ng pagkilala, paglago, o panibagong daloy ng kita, ang gantimpala ay ramdam mong pinaghirapan. Hindi minadali. Hindi inutang. Pinagpaguran. Ang nagpapalakas sa pagbabagong ito ay ang kakayahan nitong magtagal. Hindi ka na umiikot sa siklo ng hirap at panandaliang ginhawa. Sa halip, nagbubuo ka ng tuloy-tuloy na kaayusan. Lumalaki ang ipon. Gumagaan ang mga utang. Ang mga plano ay nagiging makatotohanan, hindi na basta mga hiling. Ang hinaharap ay hindi na tanong, ito ay nagiging direksyon. Sa emosyonal na antas, may malalim na paggaling na nagaganap. Humuhupa ang takot na mapag-iwanan. Nawawala ang pangangailangang patunayan ang sarili. Nauunawaan mo na ang iyong paglalakbay ay hindi kailanman nahuli, ito ay eksakto.
Bawat pagkaantala ay nagturo ng pananagutan. Bawat hamon ay nagpatibay ng disiplina. Ito ang sandaling tunay na pumapasok ang Taurus sa kasaganaan. Hindi bilang labis, kundi bilang seguridad. Hindi bilang kasakiman, kundi bilang kalayaang pumili, magpahinga, at mag-invest sa tunay na mahalaga. Ang pagbabagong pinansyal na nararanasan mo ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapayapaan. At kapag pumasok ang kapayapaan sa buhay mo, ang lahat ng iba pa ay mas dumadaloy ng mas magaan. Emosyonal anay pagpapatibay pagpapahalaga. Taurus, mahalagang huminto muna at kilalanin ang lahat ng iyong pinasan upang makarating sa puntong ito. Naging matatag ka kahit mas madali sanang sumuko. Nanatili kang tuloy-tuloy kahit nawala ang sigla. Ipinakita mo ang pananagutan kahit pakiramdam mo'y hindi patas ang bigat. Mahalaga yon higit pa sa inaakala mo. Ang universo ay hindi binabaliwala ang tahimik na pagtitiis. May mga sandaling kinuwestiyon mo ang sarili mo, hindi dahil kulang ka sa kakayahan, kundi dahil walang tigil ang pressure. Naisip mo kung mali ba ang pagpili mo ng katatagan kaysa panganib. Kung ang pasensya ba ay may kapalit na mga oportunidad na napalagpas. Ngunit ngayon, nagiging malinaw na pinrotektahan ka ng paraan mo. Pinanatili ka nitong nakatapak sa lupa habang ang iba ay nauubos sa paghabol sa mga bagay na hindi rin magtatagal. Karapat-dapat kasagaan na unti-unting pumapasok sa buhay mo. Hindi dahil hiniling mo ito, kundi dahil pinaghandaan mo ito. Ang kasaganaan ay hindi gantimpala sa pagdurusa, ito ay tugon sa katatagan. At paulit-ulit mong pinatunayan na kaya mong harapin ang paglago nang hindi nawawala ang sarili mo. Hayaan mong ipagmalaki ang sarili. Ang pagmamataas ay hindi kailangang maingay. Maaari itong manirahan sa katahimikan, tulad ng kumpiyansang hindi na nangangailangan ng pagpapatunay. Bitawan mo ang nakasanayang pagbabaliwala sa sarili mong progreso. Ang mga nakamit mo, emosyonal man o pinansyal, ay binuo ng may malinaw na layunin. Ang yugtong ito ay tungkol sa pagtitiwala. Pagtitiwala na maaaring dumating ang magagandang bagay ng walang kalakip na pakikipaglaban. Pagtitiwala na ang katatagan ay hindi nangangahulugang paghinto. At pagtitiwala na karapat-dapat ka sa lahat ng unti-unting nabubuo ngayon. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka napag-iwanan. Eksakto kang naroon kung saan ka dapat dalhin ng iyong paglalakbay. At mula rito, ang landas sa unahan ay mas magaan, mas malinaw, at mas kaayon ng buhay na matyaga mong nililikha. Habang papalapit sa pagtatapos ang kabanatang ito, alalahanin mo na ang mga nangyayari sa buhay mo ay hindi nangangailangan ng puwersa o takot. Ang enerhiya ng Taurus ay hindi kailanman ginawa para magmadali. Ito ay nilikha upang magtayo, magprotekta, at magtiis. Ang katatagang matagal mo nang hinahanap ay hindi na isang bagay na malayo, ito ay unti-unti mo nang tinatahak, isang matatag na pagpili sa bawat hakbang. Maging mapagmatsyag sa paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili mo. Ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera, pagsisikap, at sariling halaga ang humuhubog sa kung paano patuloy na dumadaloy ang kasaganaan papunta sa iyo. Palitan ang pagdududa ng tahimik na kumpiyansa. Palitan ang pagmamadali ng pagtitiwala. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi kalalampasan kapag kumikilos ka ng may malinaw na layunin. Hindi ito ang wakas ng iyong paglalakbay, ito ang simula ng isang mas payapang yugto. Isang panahon kung saan ang progreso ay napapanatili, kung saan ang paglago ay hindi nangangailangan ng labis na pagod, at kung saan ang tagumpay ay kaayon ng kung sino ka talaga. Hayaan mong tanggapin ang mga biyaya ng walang guilt. Hayaan mong maramdaman na masarap ang katatagan. Dalhin mo ang kamalayang ito habang nagpapatuloy ka. Bigyang pansin ang mga oportunidad na matatag kaysa makintab. Piliin ang nagdadala ng kapayapaan, hindi pressure. At higit sa lahat, magtiwala sa landas na tinahak mo, hinubog ka nito para sa sandaling ito. Nagsalita na ang iyong pasensya. Napansin ang iyong disiplina. At ngayon, ang enerhiya sa paligid mo ay tumutugon, hindi maingay kundi tapat. Gaya mo mismo mula pa noon.